Matatandang nitong nakaraang linggo lamang, bumisita si Japanese Prime Minister Fumio Kishida dito mismo sa Pilipinas upang makipagpulong sa ating presidente patungkol sa pagpapalakas ng defense cooperation ng dalawang bansa at pag-usapan ng military aid na ibibigay ng Japan sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, ang pagbisita na ito ng punong ministro ng Japan ay bilang pagtatag ng alyansa laban sa nagiging agresibong galaw ng China na sa mga nakalipas na buwan ay lalong hinaharas ang ating mga puwersa sa mismong teritoryo natin sa West Philippine Sea at nababahala ang Japan sa mga galaw na ito ng China. At dahil dito, nangako ang bansang Japan na patuloy nitong susuportahan ang modernisasyon ng ating hukbong sandatahan at ng ating Coast Guard at nag-anunsyo pa na magbibigay ito ng paunang mga military equipment na nagkakahalaga ng nasa 235 milyon pesos. Paunang tulong pa lang ito ng Japan at marami pang nakahilera na ibibigay ang bansa sa Pilipinas at ang maganda pa dito ay nagpahayag din ang Japan na handa itong magpautang sa ating bansa upang mapondohan ng hukbong sandatahan at ng Coast Guard ang kanilang mga proyekto. At sa bagong balita, hindi na nagdalawang isip pa ang ating Philippine Coast Guard sa offer ng Japan na pagpapautang sa ating bansa at kaagad silang nagpahayag na plano nilang bumili ng nasa 5 malalaking patrol vessels mula sa Japan katulad sa kanilang mga Teresa Magbanwa class patrol vessels na kasalukuyang pinakamalaking barko sa kanilang armada. Kaagad namang inaprubahan ng Philippine government ang hinihingi na ito ng Coast Guard at nakatakdang magpautang ang Japanese government sa Pilipinas ng nasa 525 million US dollars o katumbas ng halagang nasa 29.3 billion pesos para sa paggawa ng 5 bagong vessels para sa Philippine Coast Guard. Kung ating ikukumpara, nabili ng Pilipinas ang Teresa Magbanwa class vessels sa halagang nasa 3.4 billion pesos bawat isa. Samantalang sa bagong proyekto na ito ng Coast Guard, bawat isang patrol vessel ay nagkakahalaga naman ng nasa 5.9 billion pesos na halos doble sa nakaraang presyo ng mga patrol vessels. Inaasahang mas upgraded ang mga barko na ito kumpara sa Teresa Magbanwa vessels at umaasa tayong mas malaki ito at lalagyan ng mga armas katulad na lang ng 57mm naval gun dahil ang kaharap nilang Chinese Coast Guard vessel sa West Philippine Sea ay armado din ng mga naval gun at mga autocannon. Napakagandang proyekto na ito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos dahil kailangan talaga ang mga malalaking vessels na ito upang ipakita sa China na may kakayahan ng bansa na bantayan ang West Philippine Sea at hindi na mapagpatuloy ang pambubuli sa ating mga puwersa doon dahil na rin sa mas malalaking barko nang ipapadala ng Pilipinas. Malaki din ang ating pasasalamat sa Japan sa pagpapahiram nila ng 29.3 billion pesos para sa ating bansa at sa napakababang interes din upang matuloy na ang matagal na pinaplano ng ating Coast Guard. Sa suma total, nasa 10 ganitong klaseng patrol vessels ang planong kunin ng Coast Guard at kapag may deliver na ang 5 bagong barko mula sa Japan, ay magkakaroon na sila ng nasa 7 malalaking patrol vessels. Samantalang pagdating naman sa ating Philippine Navy, nagkapirmahan ng Turkish Defense Company na Aselsan at ang South Korean shipbuilding company na Hyundai Heavy Industries pagdating sa pagsupply ng mga armas para sa warships na in-order ng Philippine Navy na nakatakdang i-deliver sa taong 2025. Matatanda ang nag-order ang Pilipinas ng 8 warships mula sa Hyundai ng South Korea at ang 2 dito ay mga guided missile corvettes na nagkakahalaga ng 28 billion pesos at nasa 6 na offshore patrol vessels na nagkakahalaga naman ng nasa 30 billion pesos. At ang pinirmahan sa pagitan ng Aselsan ng Turkey at Hyundai ng South Korea ay ang patungkol sa pagsupply ng mga armas na ikakabit sa mga warships ng Philippine Navy na mas lalo pang magpapalakas sa mga naturang vessels.
Kabilang na dito ang dalawang Aselsan Gokdinez 35mm close-in weapon system na magsisilbing panghuling pangdepensa ng ating mga corvettes laban sa mga papalapit na missiles at mga aircraft na hindi na-intercept ng mga anti-air missiles ng naturang warship. Maihahantulad ito sa Phalanx close-in weapon system ng Estados Unidos, ngunit ang mga Gokdinez ay mayroong dalawang kanyon na kayang magpuputok ng nasa 1,100 rounds kada minuto at may range ng nasa 4 na kilometro. Ang pangalawang ikakabit ng Aselsan para sa ating mga warships ay ang mga Aselsan Smash 30mm autocannon na para naman sa 6 na offshore patrol vessels bilang pangalawang armas ng mga warships. Ikinabit din ang mga ito sa dalawang Rizal-class frigates, ngunit ang mas maganda dito ay dalawang 30mm autocannon ang ikakabit sa bawat offshore patrol vessels na mas magpapalakas pa ng kapabilidad ng naturang warships. Bawat Smash 30mm ay kayang magpaputok ng nasa 200 rounds kada minuto at may range ng nasa 5 kilometro at kalimitan itong ginagamit sa mga maliliit na surface vessels o mga patrol boats at iba pang surface targets na nasa range ng armas na ito. Umaasa din tayo na pati ang Philippine Coast Guard ay magkakabit din ng ganitong klaseng armas sa kanilang mga patrol vessels dahil sa kasalukuyan ay 12.7mm heavy machine gun lamang ang tanging armas ng kanilang mga barko at iba pang maliliit na patrol vessels. Magiging malaking tulong ito sa ating Coast Guard lalo na't parating pinapalibutan ang kanilang mga barko ng Chinese militia vessels na nagiging malaking banta sa seguridad ng ating mga patrol vessels at hindi sapat na pangdepensa ang ordinaryong machine gun lamang. Hindi natin sinasabi na gagamitin talaga ito laban sa mga militia vessels ng China, ngunit mas magandang maging handa ang ating mga puwersa doon at magkaroon ng kahit kaunting pangdepensa ang ating mga vessels. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng Philippine Coast Guard kung kakabitan nga ba nila ang kanilang mga barko ng mas malalaking armas at umaasa tayong matutuloy ito sa lalong madaling panahon.